Magandang araw po sa inyong lahat, mga Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. Ako po si Father Franz Dizon, nakasama na ninyo noon. Ngayon ay kasalukuyang Parochial Vicar dito sa Our Lady of Mount Carmel Parish, Baraswain Church, Malolos. At kasalukuyan din pong Chairman ng Commission on Social Communications dito sa Diocese of Malolos. At syempre po, Content Creator ng Sa Madaling Sabi. Nagagalak po ako makasama kayo sa araw na ito sa pagninilay habang tayo ay naglalakbay. Ang ating pong pagninilay ngayon ay tungkol sa pangunawa sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sa pagmamahal ni Jesus sa atin na ipinakita niya sa kanyang buhay, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Napakalawak pong paksa kung tutuusin, pero pwede nating lagumin sa mga kataga ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not might not perish but have eternal life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang manalig sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan naman ang pinaniniwalaan natin, hindi ba? Ang pinakasentro ng ating pananampalataya ay ang pagmamahal ng Diyos. At yung pagmamahal na ito ang nagbunsod sa kanya para isugo ang kanyang nag-iisang anak, para tayo ay maligtas. Ano ba ang mga dapat nating tandaan at ano mga dapat nating maunawaan tungkol sa bagay na ito? Bago tayo magnilay, hinanyayahan ko muna kayo sa isang panalangin para tayo ay mabuksan ang ating isipan at tayo magabayan ng Espiritu Santo sa pagninilay na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan, nagpapasalamat kami na tinipon mo kami sa araw na ito sa aming paglalakbay at sa aming pagninilay. Naniniwala kami, Panginoon, na sa iyong kalooban, kami ay naririto upang lalong lumalim ang aming pananampalataya at ugnayan namin sa iyo. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami na mabuksan ang aming isipan at ang aming puso upang matanggap namin ang iyong salita na nagbibigay buhay at makita namin kung paano ka kumikilos sa aming buhay at paano mo kami patuloy na minamahal hanggang sa ngayon bilang bunga ng iyong pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Gabayan mo po ang aming paglalakbay at panatilihin mo kaming ligtas at malayo sa lahat ng masama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw sa inyo, mga Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. Alam niyo, lagi kong sinasabi, magkaiba ang pagkaintindi sa pagkaunawa. Maraming bagay na hindi tayo maintindihan, pero pwede nating maunawaan. Ganito ang pag-ibig ng Diyos. Minsan, hindi natin maiintindihan Bakit? Kung mahal tayo ng Diyos, bakit may kasamaan sa mundo? Kung mahal tayo ng Diyos, bakit nagkakasakit tayo? Kung mahal tayo ng Diyos, bakit hinahayaan niyang madapa tayo sa kasalanan? Kung mahal tayo ng Diyos, bakit tayo nahihirapan? Bakit may kamatayan? Kung mahal tayo ng Diyos, bakit kinakailangang maranasan ni Jesus yung dinanas niya sa krus, yung kanyang pagpapakasakit at kamatayan? Pwede naman sa isang pitik lang iligtas ng Diyos ang tao, sa totoo lang. Pwede naman yun. Kaya niyang gawin yun dahil siya'y makapangyarihan sa lahat. Pero bakit kinailangang pagdaanan ni Jesus ang lahat ng ito? O mas magandang pakinggan at mas akma at mas tama, bakit minarapat ng Diyos na pagdaanan ni Jesus ang lahat ng ito para lang mapatunayan sa atin ang kanyang pagmamahal? Minamahal ko mga kapatid, paano nga ba natin ito mauunawaan? Una, dapat nating maintindihan na ang pagkaintindi ay nagmumula lamang sa isip. Magbasa ka, maaaring maintindihan mo. Magtanong-tanong ka, maintindihan mo. Pero kailan mo mauunawaan ng isang bagay? Pag naranasan mo. Ang pagkaunawa ay pagsasanib ng karunungang natutunan at karanasan. Hindi lang ito ideya, kundi isang karanasan. Pwede kong maintindihan yung pagmamahal na kagaya ng mga motto na sinasabi natin. Love is like a rosary, full of mystery. Love is blind.
Love is a many splendored thing. Isa-isahin nyo na lahat ng love song, lahat yan may pakahulugan sa pagmamahal. Pero hindi mo maiintindihan yung pagmamahal hanggat hindi mo ito nararanasan, hindi ba? Yan ang pagkaiba ng pagkakaintindi sa pagkakaunawa. At alam ng Diyos na ang tao, para maniwala sa pag-ibig niya, hindi sapat na makumbinsi lang sila na sila'y minamahal. Kung babasahin natin ang matandang tipan, wala kang ginawa ang mga manunulat ng banal na kasulatan, ang mga propeta, kundi ipaalala sa mga Israelita kung gaano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanila. Na kayo ay nilikha, binigyan ng buhay, na kayo ay niligtas mula sa Ehipto, itinawid kayo mula sa pagkaalipin patungo sa pagiging malaya, dinala kayo sa lupang pangako, binigyan kayo ng magandang buhay, ipinagtanggol kayo, iniligtas kayo sa mga sakuna, sa mga gera. Laging pinapaalala yan ng mga propeta. Sandali, naniniwala ang mga Israelita, sandali, sila'y nakukumbinsi na mahal sila ng Diyos. Pero mabilis din silang makalimot. Kasi naintindihan lang nila, pero hindi naman sila lahat nauunawaan yun. Kaya nga, ang tao, kapag hindi naunawaan yung pag-ibig ng Diyos, ano nangyayari? Lumalayo ang loob natin sa Diyos. Minsan nagtatampo, sumasama ang loob, o kaya nagre-rebelde. Kasi pinipilit mong intindihin. Mahirap maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. At kung maintindihan mo man, malamang sa malamang, ang pagkaintindi natin ay mababaw. Kaya nga nakalulungkot isipin na para dun sa iba, yung Bible ay parang encyclopedia, na para bang lahat ng kailangan mong malaman, kailangan mo lang basahin. Ang hindi nila alam, ang salita ng Diyos ay salita ng pag-ibig. At ang salita ng Diyos ay hindi lang dapat binabasa at pinakikinggan, ang salita ng Diyos ay dapat nararanasan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nagkaroon ng laman. Sa makatuwid, yun ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao si Jesus dahil ang tao, hindi sapat ang pagkaintindi niya para siya'y maligtas. Ang tao para maligtas, kailangan maunawaan niya kung bakit siya minamahal. At mauunawaan lamang na ito pag naranasan niya ang pagmamahal. And for all you know, ang pagmamahal ay higit kaysa sa pagsasalita ng I love you. Madaling sabihin yun. Kahit nga sino pwede magsabi ng love you. Diba? Ngayon nga diba? Pagka naglalambing kayo sa asawa ninyo, o sa magulang ninyo, o sa anak ninyo, lalo na pag may hihingin kayong pabor, diba? Love you. Pero ang ibig sabihin ba talaga nun ay yung malalim na pagmamahal? Minsan hindi. Kailan napapatunayan yung pagmamahal natin sa ating kapwa? Kailan natin naipapaunawa sa kapwa yung pagmamahal? Diba kapag nangangailangan sila, tumulong tayo? Hindi ba kapag nagugutom sila, pinakain natin sila? Hindi ba nung mga pagkakataong kailangan nila ng kausap, pinakinggan natin sila? Hindi ba nung kinakailangan nila ng pagkalinga natin, nandun tayo sa tabi nila? In short, it is through concrete actions. It is through our human flesh that we express this love. And it is through our human flesh also that we experience love. Kaya nagkatawang tao si Jesus. Dahil mas maipapaunawa ng Diyos ang kanyang pag-ibig kung mararanasan ng tao sa laman ang kanyang pagmamahal. Kaya ang Diyos ay naging tao, nagkaroon ng laman. The Word made flesh and dwelt among us. Ang Diyos ay naging tao at nakasama natin para itong pagmamahal na ito, hindi lang natin maintindihan, kundi maunawaan sa pamamagitan ng ating karanasan. Kaya yung buong buhay ng Panginoon ay pagliligtas sa atin at pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Minahal niya tayo nung minarapat ng Diyos na magkatawang tao siya sa isang simpleng pamilya. Na parang sinasabi sa atin, kung simple ang pamilya mo, kung mahirap ka lang na tao, ang Diyos ay kaisa mo. Hindi pinanganak ang ating Panginoon sa St. Luke's BGC. Hindi pinanganak ang Panginoon sa mamahaling ospital. Hindi exclusive ang treatment niya nung dumating siya sa mundo. Siguro nga yung naranasan niya, masahol pa sa naranasan ng magulang mo na nanganak sa kumadrona. Dahil si Maria, hindi nabanggit sa Biblia kung may kumadrona, baka nga si San Jose lang ang nagpaanak sa kanya. At siya'y nanganak, hindi sa isang komportabling lugar, kundi sa isang kulungan ng hayop. Ano ang mas masahol pa doon? Kaya sa simula pa lang ng pagdating ni Jesus sa mundo, ipinaramdam na niya kung gaano niya tayo kamahal. Na gusto niya tayong samahan,
kahit sa pinakakaliit-liitang detalye ng ating buhay. At nais niyang makisama, makiisa sa pinakamaliit na tao, sa pinakamahirap, sa pinakasimple, sa isang napaka hindi komportabling lugar. Kaya nga si Jesus, ipinapanganak pa lang siya, nangangaral na siya. Si Jesus, ipinapaunawa na niya ang kanyang pagmamahal, hindi pa man siya nakapagsasalita, at uha pa lang ang lumalabas sa bibig niya. Doon pa lang, ipinaramdam na niya sa atin ang kahandaan niyang magsakripisyo, ang kahandaan niyang ibigay ang kanyang sarili para sa ating lahat. Ganun niya tayo kamahal. At hindi lang yon, lumaki siya sa isang simpleng pamilya, at dahil dito, natuto siyang magsalita, makipag-usap, makisama sa mga tao sa simpleng pamamaraan. Alam ninyo, segue ko lang, yan din ang inspirasyon ng sa madaling sabi. Naniniwala ako na ang Panginoon, yung pagmamahal niya ay ayaw niya maging komplikado. Gusto niya simple lang. Gusto niya maintindihan ng mga tao sa pinakapayak, pinaka-obvious na pamamaraan. Sa pamamagitan ng kanyang pakikisama sa mga tao, nagpapahayag siya. Hindi kinakailangan ng mabubulaklak na mga salita. Hindi kinakailangan ng drama. Hindi kinakailangan ng kung ano-ano pang hindi na kinakailangan gawin pa ang kung ano-anong mga bagay para lamang maipaunawa sa mga tao. Sapat na yung simpleng pamumuhay niya at yung kahandaang makisama sa tao. Sapat na ang mga simpleng pangungusap para maintindihan kahit hindi ng mga nakapag-aral ang kanyang mga sinasabi. Ganyan magmahal si Jesus. Alam niya ang kakayanan nating umunawa, kaya magsasalita siya, hindi sa paraang gusto niya, hindi lamang sa paraang gusto niya, kundi sa paraang kaya nating unawain. Sa kanyang pangangaral, hindi lang siya gumamit ng mga salita. Gumamit din siya ng mga illustration, mga pagsasalarawan, kagaya ng mga talinghaga. Talinghaga ng nawawalang tupa, talinghaga ng nawawalang barya, talinghaga ng alibughang anak, talinghaga ng butil ng mustasa, at kung ano-ano pa, mga simpleng kwento sa ordinaryong buhay na sa ganitong paraan, maipapaunawa niya sa mga tao yung pagmamahal, yung awa ng Diyos. Diba? Imagine ninyo yung iiwan niya yung 99 na tupa para hanapin yung isa. Mahirap maintindihan yun. Diba? Kung pag-intindi ang iisipin mo, ba't mo iiwanan yun? Sayang naman. Diba? Paano kung mawala yung 99? Kahanap mo ng isa. Mahirap maintindihan. Kasi ang ikino-communicate doon ng Panginoon ay hindi praktikalidad. Ang kino-communicate niya doon ay kung paano siya magmahal. Na handa siyang iwan yung mga banal para pagtuunan ng pansin yung mga makasalanan. Dahil ayaw niya na may naiiwan, ayaw niya may naliligaw. Lahat ay gusto niyang akayin patungo sa kanyang puso. Lahat ay may lugar sa kanyang puso. That is the point. Being driven by Jesus Christ every time that He tells these simple stories. And every time na meron siyang pagagalingin, meron siyang palalayain mula sa kasalanan, meron siyang mga taong palalayain mula sa impluensya ng demonyo. That is the same point that He wants to drive. Yun din ang palaging gusto niyang ipaunawa. Ano ang kanyang ipinapaunawa? Na mahal niya ang tao, kaya kung siya man ay magkasakit, siya ay pagagalingin. Kung siya ay hindi makalakad, siya ay palalakarin. At kahit na siya ay hindi Hudyo, kahit hindi naniniwala sa Diyos, basta may pananampalataya, tanggap niya at ipagkakaloob niya ang himala. Ito ang kaibahan ng Panginoon sa pag-iisip ng mga pinuno sa kanyang panahon, na akala nila ang pagmamahal ng Diyos ay limitado lang sa kanyang mga hinirang na bayang pinili. Pero ipinakita ni Jesus na malawak ang mga bisig ng Diyos, na kaya nitong yakapin ng lahat. Walang pinipiling sakit, walang pinipiling tao, makasalanan, banal, nagsusumikap magpakabanal, o kaya naman ay laging nahuhulog sa kasalanan, biktima ka man ng iyong nakaraan, ikaw man ay nagkasakit mula pa sa pagkabata, ikaw man ay nagkasakit sa iyong katandaan, ano man ang iyong karamdaman, may puwang ka kay Jesus. Again, ipinaramdam niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya unfair naman kung sasabihin lang natin na iniligtas lang tayo at minahal lang tayo ni Jesus doon sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Yet, we have to understand na yung kanyang pagpapakasakit
kamatayan at muling pagkabuhay, yun yung rurok. Ito yung summit. Ito yung conclusion. Kumbaga, ito na yung climax o papunta sa ending nung kwento ng kanyang pagmamahal sa atin. Siyempre, madali na makisama sa mga tao para ipahayag ang pagmamahal niya. Yung pagpapagaling, ang kapangyarihang galing sa Diyos na dumadaloy sa pamamagitan sa Kanya, pinaparamdam niya sa mga tao. Kung tutusin, madali yun eh. Pero ano ang mahirap? Yung talikuran ka ng mga taong mahalaga sa'yo. Mahirap yung ginawa mo yung lahat ng mabuti, pero minamasama pa din ng ibang tao. Mahirap yung ikaw na nga yung nagbigay buhay, ikaw pa yung gustong patayin. At ito ang naranasan ni Jesus. Uulitin ko, hindi lang ito naranasan ni Jesus. Niyakap ito ni Jesus. Ginusto niyang maranasan ang lahat ng iyon upang makiisa sa atin na nakakaranas din na itakwil ng ibang tao, pagtaksilan ng mga kaibigan, talikuran ng mga taong itinuturing nating mahalaga, at oo, kung minsan, yung masamain ang mabuti nating intensyon. Pinakita sa atin ni Jesus na sinasamahan niya tayo, lalo na sa mga pangyayaring ito sa ating buhay. At yung kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, ito'y isang bagay na hindi lamang natin dapat tingnan bilang drama. Iba kasi, iniisip nila, ang panahon ng Kwaresma ay pagninilay sa pagpapakasakit at kamatayan ng Panginoon kasi dahil doon makukonsensya tayo. Pag naawa tayo kay Jesus, magbabagong buhay tayo. I would say no. Pag naawa tayo kay Jesus, iiyak ka ngayon, bukas magkakasala ka uli. Dahil hindi kailangan ni Jesus ng awa natin. Tandaan ninyo, tayo ang may kailangan sa awa niya. Ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi pagpapaawa, kundi pagpapakita ng kanyang awa. Ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus ay paalala sa atin na hindi natin tinatanggap yung kaparusahan na deserve natin dahil sa ating mga kasalanan, dahil siya na ang tumanggap ng parusa para sa atin. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, pero dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang kamatayan ay hindi na ang hangganan ng mga makasalanan. Ang hangganan na natin, ang patutunguhan natin, lalo na tayong mga naging kaisa ni Kristo sa pamamagitan ng binyag, hindi na kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Kaya, huwag din natin iwaglit na ang ating paningin sa kanyang muling pagkabuhay. Maraming nagtatanong sa akin, Father, bakit ba pinalitan yung Stations of the Cross? Napansin nyo din ba? Merong Old Stations of the Cross at merong New Station of the Cross. Sa Old Stations of the Cross, 3 beses madadapa si Jesus. Dito sa New Stations of the Cross, 1 beses lang. At halos yun lang naman ang difference. At dun sa New Stations of the Cross, kasama na dun yung Last Supper, yung pagtatatag ng banal na Eucharistia sa huling hapunan, at gayon din ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Bakit kasama yung dalawang yon? Kasi mahalaga yon sa atin. Yung pagpapakasakit ng Panginoon, totoo naman na yung mga detalye nun ay makakatulong sa atin para maunawaan ang pag-ibig ni Jesus sa atin, para mas maramdaman yon. Pero itong pagdadagdag o pagbabago sa Stations of the Cross at paglalagay ng huling hapunan at ng muling pagkabuhay ay nagpapaalala sa atin na in order for us to understand the love of God all the more, we should also reflect on the eve of His Passion and on the Sunday of Easter na nagbunga yung kanyang paghihirap. Papaliwanag ko yan. Total naman, malapit na rin naman ang Holy Week. Para maunawaan natin yung pag-ibig na ipinakita ni Jesus, una, dapat malinaw sa atin na alam ni Jesus yung ginagawa niya. Hindi siya patangay-agos lang na parang, uy, papatayin na ako. Ay, papako pala ako sa krus. No, alam niya kung anong gagawin sa kanya. Siguro hindi niya alam kung ilang palo ang ihahampas sa kanya. Siguro hindi niya alam kung gaano siya katagal makabayubay sa krus. Siguro yung mga bagay na yun, hindi niya alam bilang tao. Limitado lang din ang kanyang kalam. Pero alam niya na ang kaparusahang tatanggapin ng isang taong kagaya niya na hindi Roman citizen ay crucifixion. At bilang anak ng karpintero, alam niya kung gaano kabigat yung kahoy.
Alam niya kung gaano kakapal yung pako na ilulusot sa kamay niya. Anak siya ng karpintero. Karpintero siya. Kaya alam niya ang bawat hibla, kung gaano ng kahoy, alam niya kung gaano kasakit ang masalubsob. Pero, alam din niya kung gaano kasakit yung ibabaong pako sa kanya. Alam niya ang mangyayari. Kaya, nung sabihin niya sa huling hapunan na ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo, hindi yun metaphor lang. Yun ay totoo. Dahil alam niya na iaalay niya ang kanyang buhay sa krus. At itong pag-aalay ng tinapay at alak, yung paghahati natin ng tinapay at pag-inom natin sa alak, sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa, ito yung pakikinabang natin at patuloy nating pagtanggap dun sa biyaya ng kanyang pagpapakasakit. Patuloy nating pagtanggap sa kanyang pagmamahal. Kaya mahalaga yon. Dahil yung pagmamahal na yon na ipinakita niya sa krus, ay hindi lang natin panonoorin sa TV para maawa tayo sa Kanya, para umiyak tayo sa tuwing hinahagupit ang Panginoon, o si Mel Gibson, si James Caviezel, o si Jonathan Rumi, kung sino mang Kristo ang favorite nating gumanap sa kanyang role. No, this is not about drama. Dahil ang kamatayan, pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng Panginoon, tandaan ninyo, kahit hindi natin panoorin sa TV, nararanasan natin sa tuwing tayo ay nagsisimba. Tinatanggap natin ang biyaya ng kanyang pag-ibig sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na misa. At ano yung nangyari sa Biyernes Santo, inialay niya ang kanyang sarili sa mismong oras kung kailan kinakatay ang tupang iaalay doon sa templo, sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng gabi. Hindi coincidence yan. Sabi ng sulat sa mga taga-Hebreo, si Jesus ang perfect sacrifice dahil inalay niya ang kanyang sarili bilang tupa at siya din ang nag-alay ng kanyang sarili. He is the offering, He is the priest who offers the sacrifice. Ganun ang pagmamahal ni Jesus, buong buo. Binigay niya ang kanyang sarili at siya mismo ang naghandog ng kanyang sarili. Kaya ang makabagong altar ay ang krus ni Jesus. Pero baliwala ang lahat ng pag-ibig ng ito kung ito'y nauwilan sa kabiguan ng kanyang kamatayan. Kaya mahalaga yung muling pagkabuhay na sa bagong estasyon ng krus ay pinakahuli. Mahalaga ang kanyang muling pagkabuhay dahil ito na ang katuparan ng pangako niya na hindi matatapos sa kamatayan ang buhay ng tao, kundi may pangako ng buhay na walang hanggan para sa ating lahat. Minamahal niya tayo hindi lang at the point of death. Minamahal niya tayo hanggang sa tayo ay maitawid niya sa kamatayan. Uulitin ko, hindi lang tayo minamahal ni Jesus mula nung tayo'y mabuhay, mula nung tayo mabinyagan hanggang kamatayan. Hindi. Minamahal tayo ni Jesus hanggang matapos ang kamatayan. Kaya ibinigay niya para sa atin ang buhay na walang hanggan. Alam ba ninyo na nung nilibing ang Panginoon, akala nyo ba tumambay lang siya sa libingan? Hindi Kagaya ng ordinaryong tao na namamatay, ang kanyang kaluluwa ay humihiwalay sa kanyang katawan. Subalit kasama ng kanyang kaluluwa ang kanyang pagka-Diyos. Kaya sa kanyang kagandahang loob at ayon na rin at bilang katuparan na rin sa sinasaad ng matandang tipan tungkol sa tagapagligtas, hinango niya mula sa kinaroroonan ng mga yumao ang mga matutuwid na namatay matapos na sila'y mapagsarahan ng paraiso. Natatandaan nyo ba, isinarado kasi yung langit na magkatapos na magkasala ang tao. Saan napunta yung mga tao na mabuti naman, nagsumikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, sarado pa nga ang langit dahil nga sa kasalanan ng tao at hindi pa tayo na ililigtas ni Kristo. Sila ay nasa kinaroroonan ng mga yumao. Kaya matatandaan ninyo, kapag dinadasal natin yung sumasampalataya, pagkatapos na sabihin na si Jesus ay inilibing, sinasabi natin na naog siya sa kinaroroonan ng mga yumao. Anong ginawa niya doon? Sinundo niya yung mga naghihintay doon at sinamahan niya paakyat sa langit, binuksan niya ang pinto nito at sila ay nakasama na ng Panginoon. At mula noon, ang langit ay nabuksan na para sa ating lahat. Kaya ang pag-ibig ni Jesus ay wagas. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sapagkat hindi lang ito nagsimula sa kanyang buhay,
Itinaguyod niya ito sa kanyang pangangaral, sa kanyang paglilingkod. Inialay niya ang kanyang buhay bilang pagmamahal sa atin at pagpapakita ng kanyang tunay na pagmamahal sa atin kahit na siya'y mahirapan. At hindi siya nagtapos doon. Gusto niyang maranasan natin ang buhay na walang hanggan sapagkat ang kanyang pagmamahal ay lumalampas sa kamatayan. Sabi nga ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, kahit ang kamatayan, hindi tayo mapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him might not perish but have eternal life. Gayon na lamang ang pag-ibig ni Jesus, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos, hindi lang para maintindihan natin ang kanyang pag-ibig, kundi para maunawaan natin ito sa pamamagitan ng pagdanas natin sa kanyang pagmamahal. Minamahal ko mga kapatid, tandaan natin na hindi lang natin mararanasan ang pag-ibig ni Jesus sa tuwing aalalahanin lang natin yung kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Bagamat ito ang pinakamahalaga, lalo na kapag nagdiriwang tayo ng banal na misa. Pero sana, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin pagsubok sa buhay, huwag nating isipin na ito ay ibinibigay ng Panginoon para parusahan tayo, para pahirapan tayo. Kundi, sana makita natin ito bilang pagkakataon na makiisa at maunawaan din yung kanyang pagmamahal. Because no one understands a loving person except a person who have experienced love. Hindi maiintindihan ng isang tao ang pagmamahal kung siya mismo hindi magmamahal. Kaya ang hamon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma, lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin, ialay natin sa Panginoon ng may pag-ibig. Makihati tayo sa kanyang pagpapakasakit. Patuloy tayo mag-alay ng sakripisyo, hindi lamang sa panahon ng Kwaresma, kundi pagkatapos nito, sa pagtulong natin sa nangangailangan, sa pagbabawas ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan, sa paglalaan ng oras sa pananalangin, sa pagtutuon ng ating pansin sa Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Sa ganitong paraan, ipinaparamdam natin ang pagmamahal sa Diyos na unang nagmahal sa atin. Minamahal ko mga Katolikong Pinoy dyan sa Abu Dhabi. Tandaan ninyo, mahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal na ito ay hindi natin maiintindihan lang kapag binasa natin ang Biblia o kapag napanood natin ang mga pelikula tungkol sa kanyang pagpapakasakit. Hindi. Ang pag-ibig na ito ay mararanasan natin hanggang ngayon sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na Eucharistia, sa tuwing patuloy nating pinagninilayan at pinagdadasalan ang salita ng Diyos na ating binabasa, at higit sa lahat, kapag ang pag-ibig na ito ay ipinaranas din natin sa ating kapwa. We will understand how God loves us if we ourselves will learn to love. Ang taong nakakaintindi lang na magmahal ay isang taong nagmamahal. Muli, ako si Father Franz Dizon at nais ko iwanan sa inyo ang mga katagang ito. Una, o mga katanungang ito para sa pagdinilay. Una, paano ninyo nararanasan ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay ninyo ngayon? Pangalawa, anong yugto ng buhay ng Panginoon sa kanyang buhay, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, yung para sa inyo ay mas ramdam ninyo yung pagmamahal niya? Pwedeng, halimbawa, yung paglalakbay ng dalawang alagad sa Emmaus, nung sinamahan sila ng Panginoon sa kanilang pagdadalamhati at nung bigyan ng liwanag ng Diyos ang kanilang paningin. Ako, favorite ko po yun. Dahil sa palagay ko, yun ang Diyos na nagmamahal, nakikinig at dumadamay sa ating mga pinagdadaanan at sinatsaga tayo kapag siya'y hindi natin maintindihan. Example lang naman yun, no? For me, yun yung isang maganda at striking episode sa akin sa buhay hanggang sa muling pagkabuhay ng Panginoon, yung kanyang pagpapakita sa mga alagad sa Emmaus. So kayo, ano sa inyo, anong tagpo sa buhay ni Jesus yung striking sa inyo? Ano yung favorite ninyo na episode sa buhay ni Jesus? At pangatlong tanong ay ito. Ngayon kahit papaano ay nagkaroon ka ng pagkaunawa o ng inspirasyon tungkol sa gaano tayo kamahal ni Jesus. Ang tanong ay, paano mo ito
may paparana sa iba. Remember, we cannot understand God's love if we will not love ourselves. Kung hindi tayo magmamahal, hindi rin natin mararanasan at mauunawaan ang kanyang pagmamahal. So, muli ako po si Father Franz Dizon, kasama ninyo nagninilay sa araw na ito at hiling ko na kayong lahat ay maging ligtas. Samahan niyo ulit ako sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, samahan mo ang iyong mga anak na ngayon ay naglalakbay, hindi lamang sa kanilang pagbibisita iglesia, kundi naglalakbay sa buhay na ito patungo sa iyo. Nawa patuloy nilang maranasan ang iyong pag-ibig. Nawa maging malinaw sa kanila ang ginawa mong plano ng pagliligtas sa amin bilang tanda ng inyong pagmamahal. At nawa, Panginoon, sa panahon ng aming kabiguan, ang panghawakan naming lahat ay iyong pag-ibig para sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what